Mayor, good evening. Sir, bakit po natin kailangan iboto si Pastor sa Senado? Maayong gabi. Maayo kay natunong ka na irali karon o maka pagawas ko sa akong sentimento sa akong mga kandidato nga akong gitanaw. Gipili na ko ni para mag-ubad ni purong tarong ni nga tao. Si Pastor Diyos noon, maayong tao, buutan. Wa ko'y makit ang sayop niya. Umuna sa Senado si Pastor. He would be a good conscience. Siya ay pwede mag-consciensya diya sa conscience sa Senate. Nagkulang sila diha og lecture sa unsay maayo, unsay tarong, unsay dili. Si Pastor akong gitanaw nga mo'y magda sa kabag-uhan diha sa Senado para sa Diyos. So, Pastor, I wish you luck. Ug gihawag na kong mga tao nga butohin ninyo si Pastor. Kaya dili gino magmahay. Pastor Apollo sa Senado! Pastor Apollo sa Senado! Huwag po natin kalimutang iboto si Pastor Apollo Sikibuloy at ang kanyang mga kasamahan sa PDP Laban para sa tunay na... Anong number si Pastor Apollo Kibuloy? Ipakita natin! Anong number si Pastor Apollo Sikibuloy? 53! Ngayon po mga kababayan, hindi lang ang Kuala Lumpur na mga overseas Filipino workers at mga Filipinos ang kasama natin ngayon. Pagko sa ating live sa Facebook, kasama din natin ang ating mga kababayan mula sa Penang at Johor Bahru. Pastor Apollo sa Senado! Pastor Apollo sa Senado! Pastor Apollo sa Senado! Hey! Diyan natin malalaman mga kababayan na maraming nagmamahal kay Pastor Apollo Sikibuloy. Kaya naman mga kababayan, tulungan po natin ang hangarin ni Pastor Apollo Sikibuloy. Ihalal natin siya ngayong midterm election para maging senador ng ating bansa sapagkat maraming magagawa si Pastor Apollo Sikibuloy para sa kinabukasan ng bansang Pilipinas. At kapartner Lester, at upang mas makilala natin si Pastor Apollo Sikibuloy at ang kanyang plataforma para sa kanyang pagtakbo sa Senado, narito ang isang AVP presentation. Pastor Apollo sa Senado! Si Pastor Apollo Sikibuloy, pinuno ng fastest growing congregation na Kingdom of Jesus Christ na may 7 milyong nasasakupan sa buong mundo. Matibay sa prinsipyo, tapat na kaibigan, may pag-ibig sa Diyos at tunay na malasakit sa bayan. Dapat lahat ng Pilipino magmahal sa Pilipinas. Mula sa isang dukhang pamilya sa Lubao, Pampanga, lumipat sa Davao kung saan siya isinilang noong Abril 25, 1950 sa paanan ng bundok Apo. Lumaki siyang kasama ang iba't ibang tribo sa Tamayong, Davao City at nagtapos ng Bible College kung saan siya ay naging handa sa misyong itinakda ng Diyos. Nga nung naigugma ko bata, I saw the poverty when I traveled all over the Philippines. And the brunt is taken in by these children of poverty. Ako, I am one of the victims of poverty. That's why when the Father blessed me in the ministry, I said, if you bless me, Father, I will dedicate the bulk of these blessings to the children. September 1, 1985, na itinatag niya ang KOJC na may 15 miyembro. Tulong ang tatak ng KOJC sa ilalim ng pamamahala ni Pastor Apollo Sikibuloy mula noon hanggang ngayon. Kalinga para sa mahihirap, ulila at batang napabayaan.
Inilalayo ang kabataan sa droga, rebelyon at maling landas. Libreng edukasyon at mas magandang kinabukasan para sa kabataang salat sa buhay. Pagtaguyod sa kapakanan ng mga kapatid nating katutubo. Pagsusulong ng advokasya sa kalikasan at malinis sa kapaligiran, agarang aksyon at tulong para sa mga biktima ng kalamidad at sakuna, pagtutok sa nation building upang labanan ang salot na droga, korupsyon at terorismo. Bakit siya tumatakbo bilang senador? Upang ipaglaban ang hustisya, katotohanan at kapakanan ng Pilipino. Bilang isang spiritual leader na biktima ng political harassment dahil sa kanyang paninindigan at pagiging malapit sa pamilya Duterte, nauunawaan niya ang pang-aapi at kawalan ng hustisya. Bakit mo siya kailangang iboto? Si Pastor Apollo C. Quiboloy, galit sa korupsyon. Ang Exhibit A niya ay ang KOJC, maunlad, disiplinado, parang first world country. Simple lang ang layunin niya, ayusin ang Pilipinas para sa bawat Pilipino. Mr. Zero Corruption, death penalty sa kurap. Tuloy ang laban sa droga at CPP-NPA-NDF. Tagapagtanggol ng inaapi, makakalikasan. Ngayong eleksyon, simulan nating ayusin ang Pilipinas. Pastor Apollo C. Quiboloy, para sa Senado. Vote PDP Laban, and most especially Pastor Apollo Quiboloy. 5-3 sa balota. Tikasan, ngayong eleksyon, simulan nating ayusin ang Pilipinas. Pastor Apollo C. Quiboloy, para sa Senado. Vote Pastor Apollo sa Senado. Pastor Apollo sa Senado. Pastor Apollo sa Senado. Pastor Apollo sa Senado. Yes. Paliwanag, partner Erich, napakaganda ng hangarin kung lahat ng mga Pilipino mauunawaan ang plataforma ni Pastor Apollo C. Quiboloy. At syempre, kapartner Lester, ang plataforma ni Pastor Apollo C. Quiboloy ay para sa ating lahat na mga Pilipino! Yes! Para sa Diyos at para sa Pilipinas nating mahal. Syempre, number 1, binigyang din ni Pastor Apollo sakaling mahalal siya sa pwesto sa ating gobyerno, unang-una niyang tutuldukan ang korupsyon. Zero corruption! At kaya naman ngayon, mga kababayan, personal na ipinadala ni Pastor Apollo C. Quiboloy ang kanyang magiging spokesperson mula sa Davao City hanggang dito sa Kuala Lumpur, Malaysia. Mga kababayan, gabi-gabi natin siyang napapanood sa SMNI sa kanilang programa sa Banateros. Kaya naman, huwag na nating pag-antayin pa. Ating i-welcome si Boss Dada! 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 Banateros ay tinutulungan, mga ordinaryong Pilipino, bawat mali tinututukan, handang ituwid mga baliko, kasagutan sa tanong matino. Banateros ay hindi mabibigo. Sing pa ba kayo? Tama palakpakan pag mali ay babanatan. Ayan, unang-una sa lahat, magandang araw sa lahat ng mga nagmamahal sa Pilipinas. Magandang araw sa lahat ng nanonood worldwide. Worldwide, nakikita po ito, ha? Yes! Napanood nyo ba kung gaano ka lakas, kaingay yung Cebu kahapon? Yes! Magpapatalo ba mga taga-Malaysia? Yun! Yun! Pastor Apollo sa Senado! Pastor Apollo sa Senado! Pastor Apollo sa Senado! Ito ang totoong survey.
Kasi makikita nyo kung paano minamanipulate yung survey sa Pilipinas. Meron pang lumalabas na halo-halo. Doon sa halo-halong kandidato, wala si Pastor Apollo Kibuloy. Threat si Pastor Apollo Kibuloy sa mga kawatan sa Pilipinas. Yes! Kaya gagawin nila ang lahat para mapigilan ang Pastor Apollo Kibuloy na magkaroon ng kapangyarihang politikal. Kasi puros mga kawatan eh, di ba? Saan ka makakita ng bagong alyansa na puro luma yung kandidato? Di ba? Yung mga kandidato na yan, ilang termino na. Recycle! Nandito pa din kayo sa Malaysia. Nagtatrabaho pa rin kayo rito. Nagpapakahirap pa din kayo dito. Yung problema ng Pilipinas noon, problema pa din natin ngayon. Yes! Bakit tayo magpapabudol ulit dun sa mga nanggaling na sa mga posisyon na yan? Na! Hindi na! Hindi na! Hindi na! Hindi na! Hindi na! Uli, magandang araw sa lahat ng mga nandito ngayon at sa lahat ng mga nanonood sa kanya-kanyang mga cellphone, sa kanilang mga telebisyon, sa lahat ng mga Pilipino na nagpapakahirap para ang kanilang mga mahal sa buhay ay maitaguyod. Kayo po ang totoong bayani ng Pilipinas. At alam nyo po ba na isa ito sa mga pangarap ni Pastor Apollo Kibuloy? Yes! Ang magsiuwi na kayong lahat sa Pilipinas. Hindi na tayo maghahanap ng trabaho sa abroad. Tayo na magbibigay ng trabaho sa mga taga-abroad. Yes! Napakaganda ng Malaysia. Pero alam nyo ba, 20 years ago, mas maganda ang Pilipinas kaysa... Yes! Of course! Pero bakit hanggang ngayon, mahirap pa rin ang Pilipinas? Na-stuck na tayo. Kasi pare-parehas ng mga politiko yung ibinoboto natin. Pare-parehas na formula ang ginagawa nila. Kaya ang Pilipinas hanggang ngayon, mahirap pa din ang Malaysia, Singapore, ang Cambodia. Actually, nauungusan na tayo. Papayag ba kayo dun? Hindi! So yan ang isa sa mga plataforma at pangarap ni Pastor Apollo Kibuloy para sa bayang Pilipinas. Alam nyo, ang sabi ni Pastor Apollo Kibuloy, walang imposible kapag naisip mo na. Kapag ang isang bagay naisip mo na, ibig sabihin, posible na yan. Kasi naisip mo na. Gagawin mo na lang. Tama! Ready na ba kayo sa disiplinang KOJC? Yes! Kung ganun, magsimula na tayo. Yun! Gutom na ba kayo? Hindi pa! Ako po si Boss Dada at ako po ay nagsasalita in behalf of Pastor Apollo Kibuloy. Pastor Apollo sa Senado! Pastor Apollo sa Senado! Wala po si Pastor Apollo Kibuloy sa piling natin ngayon dahil siya'y nakakulong. Kasi matalik na kaibigan siya ng mga Duterte. Ang mga Duterte, lahat ng mga nakadikit sa mga Duterte, gusto nilang sirain. Kasi ang pangalang Duterte, naging na siyang brand ng politics. Ang Duterte, laging maayos. Ang Duterte, matapang. Ang Duterte, diretso. Kaya lahat ng nakadikit sa mga Duterte, sinisira ng mga kawatan. Sino ba ang galit sa mga Duterte? Sino ba ang galit sa mga kay Pastor Apollo Kibuloy? Sino ang kalaban ni Pastor Apollo Kibuloy? Mga droga! Corruption! Demonyo! Demonyo!
Demonyo ang kalaban ng kabutihan. At ang mga namumuno sa Pilipinas ngayon, walang mga Diyos. Bakit? Bakit? Wala eh. Pumapatay, nagnanakaw, walang batas. Kaya ang Pilipinas, unti-unti na nagiging na tayong komunista. Kasi ang komunista, hindi po yan sumusunod sa batas. At nakikita natin ang bansang Pilipinas, tila mo wala nang sinusunod na batas. Tama! Si Pastor Apollo Kibuloy po ang poster boy ng political persecution sa Pilipinas. Pastor Apollo sa Senado! Matapos pakinabangan ng bansang Pilipinas, matapos bigyan ng pagkakataon tulungan ang current administration para mailabas ang kanilang mga pambubudol, si Pastor Apollo Kibuloy inabuso. Mga walang utang na loob. Ganyan ba mga Pilipino, walang utang na loob? Hindi! Matapos gamitin ang mga Duterte, matapos gamitin si Pastor Apollo Kibuloy, ganito pa ang iginante. Tama ba yan? Pilipino ba yan? Yan yung sinasabi natin mga kababayan, na yung namumuno ngayon at yung mga kasapakat niya, walang mga Diyos yan. Lahat ng mga yan, mga demonyo yan. Nagsimulang atakihin si Pastor Apollo Kibuloy noong si Presidente Duterte ay nagsalita gamit ang SMNI, gikan sa masa para sa masa, at hinanap kung saan nila nilalagay yung pera ng taong bayan. Pagkatapos nun, ang SMNI tinanggalan ng prangkisa. Hanggang ngayon, wala pa rin tayo sa free TV. Pero okay lang, mapapanood tayo sa YouTube, sa Facebook, sa cable. Ang SMNI hindi natatakot. Yes! Ang SMNI, Takot! patatahimikin mo, lalong mag-iingay. Ganyan ang Pilipinas. Yes! Kami takot! Hindi kami takot! Hindi kami takot! Hindi kami takot! Hindi kami takot! Masyadong matatapang ang mga taga-SMNI. Sinunod nila yung mga patay na kaso ni Pastor Apollo Kibuloy, 4 na taon nang dismissed. Biglang nabuhay. Milagro, di ba? At nadagdagan pa yan. Lahat ng mga kaso na yan, bailable. Nadagdagan yan ng non-bailable na kaso. At in-rease yung kanilang asset. Tama ba yan? Hindi! Inilipat pa sa Maynila yung mga kaso. At ngayon, siya ay nakakulong dahil hinaharap niya lahat ng mga hamon at pagsubok ng demonyo. Yes! Yes! Hindi pa sila hindi pa sila nadala dyan. Gamit ang warrant of arrest ng ibang tao at ibang address, 16 days po sila na nanirahan dyan sa Kingdom of Jesus Christ compound ng abuso, ng baboy, sinira ang eskwelahan, sinira ang simbahan, nagmamakaawa tayo na kahit isang gabi lang, pabayaan tayong makapagdasal sa loob ng simbahan ng Kingdom of Jesus Christ. Hindi nila ibinigay yun sa atin. Demonyo lang ang gumagawa niyan. Yes! Yes! Walang taong matino ang magsasara ng simbahan. Yes! At i-deny yung kalayaan ng isang Pilipino para makapag-worship. Wala. Pero anong ginawa ng mga taga-KOJC? Kinakain pa sila.
Yes. Pinainom sila ng tubig. After 16 days, 2 beses silang inatake, may 3 namatay. After 16 days, masayang-masaya pa yung mga taga-KOJC at nagpapasalamat pa sa kanila noong lumalabas sila ng Kingdom of Jesus Christ compound. Ganyan ang disiplina, pagmamahal, bunga ng isang magaling na leader. Ano pagkakakilala natin kay Pastor Apollo Kibuloy? Si Pastor Apollo Kibuloy, nakilala ko na siya bilang isang maunlad na leader ng KOJC. Maunlad. Malaking issue sa kanila yan, yung maunlad. Kaya nga lahat ng pinaghirapan ng KOJC gusto nilang kamkamin eh. Kasi gusto nila easy money. Ayaw nilang maghirap. Si Pastor Apollo Kibuloy ay bunsong anak ng isang mahirap na pamilya. Siyam po silang magkakapatid. Pinanganak sa Pampanga, pumunta sa Davao, sa paanan ng bundok at doon lumaki. Lahat ng klase ng hirap naranasan niya doon. Hindi lang po siya inutusang bumili ng suka. Yes! Sa sobrang hirap ng buhay, nautusan po siyang mangutang ng suka. At sa pangungutang na yan, kaya sabi niya kanina sa kanyang video, biktima siya ng kahirapan. Ayaw niya nang maramdaman yung nangungutang. Yes. Kaya ano ang ginawa niya? Itong kanyang simbahan na Kingdom of Jesus Christ, from 16, walang makain, kamote, okra lang. May kwento pa na yung saging ibinabagsak sa kanila. Yung mga reject na mga saging at yun ang kinakain ng mga members niya. Yung huling bagsak ng saging, ang sabi ba naman nung driver ng truck, sana tataba na yung mga baboy nyo. Ganon sila kahirap. Na yung pagkain ng baboy, yun ang kinakain nila para lang mag-survive. Pero dahil magaling na leader si Pastor Apollo Kibuloy, pero dahil resilient si Pastor Apollo Kibuloy at ang motivation ni Pastor Apollo Kibuloy ay malalim, from 16 members, 7 million na sila worldwide. At kinikilala bilang isa sa mga fastest growing religious organization sa buong mundo. So alam ni Pastor Apollo Kibuloy kung ano ang kahirapan. Baka mas mahirap pa sa naranasan nyong lahat. May opportunity kayo mag-abroad. Si Pastor Apollo Kibuloy at ang kanyang pamilya, wala. Umasa si Pastor Apollo Kibuloy sa dasal. Ang mga leader natin ngayon, mga bilyonaryo na yan. So papaano nila susolusyonan yung problema nating mahihirap kung ni minsan hindi nila naranasan kung papaano mangutang, pambayad ng tuition, kuryente, tubig, pagkain, trabaho, hindi nagutom, hindi bumili ng bigas yan. Kaya akala niya kaya niya ibaba yung presyo ng bigas sa 20 pesos. Yabudol! Hey! Hey! Si Pastor Apollo Kibuloy, alam niya kung papaano solusyonan ang problema nating mga mahihirap. Yes! Kasi naging successful siya eh. Nagawa niya sa sarili niya eh. Nagawa niya sa simbahan niya eh. Kaya kung meron ditong may reputasyon at resibo, siya yun. Red Pastor Apollo sa Senado! Pastor Apollo sa Senado! Pastor Apollo sa Senado! Bago tumakbo si Pastor Apollo Kibuloy bilang isang senador, siya po ay merong KOJC na 7 milyon ang miyembro buong mundo and more. Meron siyang Glory Mountain na napakaganda at iisa sa Pilipinas yan. Meron siyang Prayer Mountain
na yung mga media personalities na nagbisita dyan, laway na laway. Meron siyang Kingdom na 75,000 seating capacity na malapit nang matapos. At gusto nilang kamkamin yan. Meron JMC, Jose Maria College, 70% ng mga estudyante dyan, scholar. Kahit anong simbahan, relihiyong mo, pwede kang maging scholar dyan. Meron siyang Children's Joy Foundation na nagpakain, nagpaaral, nag-aruga sa milyon ng mga bata. Na ngayon, sarado na dahil pinris yung assets nila. So, hindi na tayo nag-qualify, hindi na tayo binigyan ng lisensya. Kawawa na may mga bata. Balik na yung mga bata sa mga pamilya nila Kaya nga kinuha sa mga pamilya nila Dahil hindi sila kayang itaguyod. Imagine ninyo, araw-araw nag-iiyakan yung mga bata, pinaghiwa-hiwalay sila. Dahil sa politika, nakakadiri, di ba? Merong SMNI, si Pastor Apollo Kibuloy. Na naghahatid ng totoong balita, walang kinakatakutan. Tanggalan mo man ang prangkisa, tuloy-tuloy pa rin lalaban. Tama! Meron pong mga properties worldwide ang KOJC. Nakarating na ako sa mga properties ng KOJC sa Amerika, dito sa Malaysia, sa Hong Kong, sa buong Pilipinas. Alam nyo ba na ni isa sa mga properties na yan, walang nakapangalan kay Pastor Kibuloy? Kasi zero corruption. Ang lahat ng naipundar ng KOJC, pag-aari ng mga miyembro at mga miracle workers nila. Pastor Apollo sa Senado! Pastor Apollo sa Senado! Bago pa siya magtakbo ng senador, marami na siyang mga humanitarian efforts and services. Nilabanan ang CPP, NPA, NDF. More or less 2 bilyon ang ginastos ng KOJC ni Pastor Kibuloy para yung mga anak nyo na pinag-aaral sa Pilipinas hindi ma-recruit ng mga komunista. So, kung may pinag-aaral kayo sa Pilipinas, natulungan kayo ni Pastor Apollo Kibuloy. Marami sa mga kabataan noon na re-recruit ng mga komunista, nagpupunta sa bundok, namamatay. Pero dahil sa laban ng KOJC ni Pastor Apollo Kibuloy, NTF, LCAC, laban kasama ng bayan, Pangulong Duterte, naubos ang mga komunista sa Pilipinas. Hindi nang hingi ng kahit anong kapalit. Believe ka dyan, ha? Ngayon, kapag nakatulong ka sa gobyerno, usually, kung magkano yung itinulong mo, limpak-limpak o doble-doble 10 ulit pa yung tatanggapin mo. Ganun sa Pilipinas. You make money to earn money. Pero si Pastor Apollo Kibuloy, naglabas ng pera, tumulong sa Pilipinas, nanghingi ba ng posisyon kay Pangulong Duterte? Wala! Nanghingi ng pabor kay Pangulong Duterte? Wala! Nagkaroon ng kaso sa Amerika si Pangulong Duterte ng presidente. Nanghingi ba siya ng tulong kay Pangulong Duterte? Wala! Anong ginawa ng current administration kay Pangulong kay future Senator Apollo Kibuloy? Siniraan pa, pinaboy pa. Nakakalungkot 'yan. Meron po siyang clean-up drive na kaliwat kanan sa Pilipinas, hindi lang yata sa Pilipinas, pati sa buong mundo. Walang katapusang tree planting activities. Ang gastos niyan. Kung alam nyo lang kung gaano kagastos yan, pero hindi yan tumihingi ng tulong kahit kanino. Kasi advokasya yan Pag advokasya gagawin mo, meron o wala, ang Panginoon na magpo-provide. Amen! Nakapagpaaral ng milyong-milyong kabataan.
sa tulong ng Jose Maria College at ng Children's Joy Foundation. Milyong-milyong miyembro ang naiahon ni Pastor Apollo Kibuloy sa kahirapan. Yes! Maraming mga dating masasama ang pinabait ni Pastor Apollo Kibuloy. Yes! Kaya sigurado ako, pag nandiyan na yan sa Senado, yung mga satanas dyan, babait na. Hindi po ako member ng KOJC, ha? Pagkus ako po ay dating kritiko ng KOJC at ni Pastor Apollo Kibuloy. Pero dahil si Pastor Apollo Kibuloy ay napakagaling na leader, hinarap niya kami at sinagot niya lahat ng mga tanong namin. At nawin niya ang respeto ng Banateros. Kaya sabi ng Banateros, maayos na tao to. Pag tama palakpakan, pag maliban natin, ipaglaban natin. Banateros! 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 Yung leader natin ngayon, pag tinanong mo magpa-drug test, ang sagot, di naman yan konektado sa public office is public trust. Pag tinanong mo, saan nyo dinala pera, may kaso ka. Pag tinanong mo, ganito, ganyan, kulong ka. Ganyan ang gobyerno na meron tayo ngayon. Umiiwas sa mga batikos pero ang gagaling magnakaw. Si Pastor Apollo Kibuloy humaharap sa lahat ng hamon. Alam niyang wala siyang kasalanan, kaya hinaharap niya lahat ng kaso. Yes! Pastor! Hindi pa yan senator, ha? Private na tao pa lang yan. Pero ganyan na yung laki ng impact. At nagawa niya yan sa loob lamang ng 40 years. So, posible. Kaya ba sa tingin nyo na ang Pilipinas maging first world country? Kaya! Pastor Apollo sa Senado! Pastor Apollo sa Senado! Pastor Apollo! Bilang isang Banateros, botante, at bilang isang mamamayan ng Pilipinas, bakit ko dapat iboto si Pastor Apollo Kibuloy? Unang-una sa lahat, siya lang po yung may platapormang zero corruption. Yes! At may resibo na yan. Kingdom of Jesus Christ. Zero corruption. May narinig ka ba na isang mga miyembro nila currently na nagre-reklamo sa mga buhay nila? Walay. Pangalawa, death penalty sa mga kurakong. Itataguyod niya yan. Ibinaba ni Attorney Vic ng 1 million kay Pastor Apollo Kibuloy, kahit piso eh. Basta nagnakaw sa pera ng taong bayan, dapat daw yan binabaril sa luneta. Si Pastor Apollo Kibuloy, tuluyan niyang susugpuin ang salot na droga at CPP, NPA, NDA. Si Pastor Apollo Kibuloy ay biktima ng pang-aabuso ng gobyerno, kaya ipagtatanggol niya kayo sa lahat ng mga mapang-abusong mga nasa gobyerno. Siya po ay mapagmahal sa kalikasan, advocate po siya ng kalinisan, kagandahan, at kalusugan. Tutulong po si Pastor Apollo Kibuloy para maangat ang buhay ng mga Pilipino. Meron tayong poverty alleviation advisor na wala namang ginawa, kundi sumita lang ng sumita sa mga Duterte. Ang totoong poverty alleviation, si Pastor Apollo na magbibigay sa inyo. Sa mga OFW na minamahal ni Pangulong Duterte at minamahal ni Pastor Apollo Kibuloy. Yung sinabi natin kanina na pangarap niya magsiuwi na kayong lahat para makasama niyo mga mahal niyo sa buhay. Pero bukod dyan, habang hindi pa kaya yan, magtatatag po si Pastor Apollo Kibuloy ng isang batas para magkaroon po kayo ng pensyon, kayong lahat ng mga OFW. Pastor Apollo sa Senado! Pastor Apollo Na kapag kayo, sa Senado! na
kapag kayo ay meron ng certain period of time na nagtrabaho abroad, ang gobyerno at ang mga employers ay magtutulong para pag uwi nyo sa Pilipinas, meron kayong pensyon. Merong libreng edukasyon para sa mga anak ninyo. May libreng pabahay. Si Pastor Apollo Kibuloy, papalaguin ng turismo. Kagabi, nandyan kami sa yung sikat na dito, street food. Alam mo, pag pumunta kayo sa mga tourist destination sa Pilipinas, wala nang turista. Wala na, nandito na lahat. Dati tayo destinasyon yan, ang ganda ng Pilipinas eh. Pero dahil matapobre yung mga namumuno sa bayan natin, yung mga dapat na mag-spend ng pera nila ng mga turista, nandito na, wala na sa Pilipinas. Kaya bagsak ang turismo. Ibabalik yan ni Pastor Apollo Kibuloy. Pastor Apollo sa Senado! Pastor Apollo sa Senado! Pastor Apollo! Libreng abogado at libreng medical assistant sa lahat ng mga Pilipino. Sino may ayaw niyan? Nagtatag si Pastor Apollo Kibuloy ng isang eskwelahan. Meron siyang med school, meron siyang law school, at lahat ng mga pools of lawyers na mapuproduce nito and pools of doctors na mapuproduce nito, magsisilbi sa mga Pilipino. Ang mga doktor ang kakatok sa mga bahay para magtanong kung sinong may sakit, saan ka pa. Pinaka-importante sa lahat, yung food security. Alam nyo ba na ang KOJC, kahit hindi kumilos, 3 taon silang kakain. Ganon sila ka self-sufficient, ganon sila ka unlad, ganon kagaling yung leader nila. Gusto nyo ba sa Pilipinas yan? Isang buwan pa lang tayong inuulan eh. Nag-aangkat na naman tayo ng bigas eh. Nag-aangkat na naman tayo ng kung anong produkto eh. Sa KOJC, 3 years silang kakain kahit hindi sila kumilos. Saan ka makakita ng ganyan? So gusto natin yan. Nagawa niya sa KOJC, kaya niyang gawin sa Pilipinas yan. Iko-konekta ni Pastor Apollo Kibuloy ang hiwa-hiwalay na bansa. Ang hiwa-hiwalay na isla ng bansa natin. Kulay sa buong Pilipinas, konektado ang lahat ng mga isla. Luzon, Visayas, Mindanao, mas madali nang mag-travel. Ang papangit ng airport natin, reklamo tayo ng reklamo. Magtatayo si Pastor Apollo Kibuloy at gagawa siya ng paraan para yung vision niya na magkaroon tayo ng maraming tren, ng bullet train sa Pilipinas. Mula Batanes hanggang Hulo. Pastor Apollo sa Senado! Pastor Apollo sa Senado! Ngayon, maraming mga programa ang gobyerno, nililipat yung mga kababayan nating mahihirap dito, nilalagay dito. Pero hindi nagtatagal, bumabalik din sila. Bakit? Kasi doon sa nililipatan nila, walang trabaho. Alam nyo ba si Pastor Apollo Kibuloy, pag nag-relocate ng mga kababayan natin na naghihirap sa buhay, nag-relocate sa isang lugar, sasamahan niya yun ng trabaho, sasamahan niya yun ng magtatayo siya ng multiple BGC-like business districts sa lahat sa buong Pilipinas. Para yung mga relocations ng mga kababayan natin na mahihirap, pag dinala sila sa isang lugar, hindi na sila aalis doon kasi nandoon ang trabaho, nandoon ang pabrika, may simbahan, may eskwelahan, may mga mall. Ganyan ang plano ni Pastor Apollo Kibuloy, hindi band-aid solution. Peace and order, kasama yan. Kasi yan ang talagang tinutukan ni Pangulong Duterte. Pero alam ba natin na kung si Pangulong Duterte naglunsad ng gera laban sa illegal na droga at peace and order, si Pastor Apollo Kibuloy ang maglulunsad ng gera laban sa mga kawatan sa gobyerno. Yes! Sabi ni Pangulong Duterte kanina, si Pastor Apollo Kibuloy ang magsisilbing konsensya natin sa Senado. Yes!
magbabantay ng pera natin sa Pilipinas. Marami pa tayong mga gustong sabihin tungkol sa mga nagawa ni Pastor Quiboloy, kaya 3 araw siguro hindi pa tayo tapos. Pastor Apollo sa Senado! Pastor Apollo sa Senado! Ikwento ko lang mabilis na mabilis yung Tamayong dyan sa Davao, kung sino ditong nakakaalam yan. Siya po ang gumawa ng paraan para mapasimento yan. Dati po ang mga tao dyan hanggang elementarya lang. Nagtayo siya ng high school. Kasi yung mga kabataan dyan sa sobrang layo ng syudad, hindi na makapunta sa bayan para makapag-high school. So ang ginawa ni Pastor Apollo Quiboloy, nagtayo siya ng high school doon para inilapit niya yung eskwelahan, yung edukasyon sa mga tao doon para hindi lang sila hanggang elementary, at least man lang hanggang high school, may laban na sila. Sa Pilipinas pa naman, magtitinda ka lang ng ventilador, kailangan Miss Universe ang ano. So kay Pastor Apollo Quiboloy, walang discrimination. Kahit sino ka pa, basta Pilipino ka. Pastor Apollo sa Senado! Pastor Apollo! Basta Pilipino ka, tutulungan ka. Ganon ang Pastor Apollo Quiboloy na nakilala natin. Kung mahal nyo ang bayang Pilipinas, wag na tayong bumoto ng mga kawatan. Wag na kayong magpabutol. Kung mahal nyo ang Pilipinas, maglagay tayo ng mga kandidato na matitino. PDP, straight. PDP! Sino dito ang gusto pang magkaroon ng VP Sara Duterte sa 2028 na tatakbo presidente? Duterte! 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 Kung gusto nyong meron ng VP Sara sa 2028, iboto nyo lahat yung PDP. Kasi kapag ka nanalo yung mga kawatan sa kabila, laglag si VP Sara, patay ang bayang Pilipinas. Wala nang maglilid sa Pilipinas, maniwala. Lahat yan gigipitin, lahat yan ikukulong, lahat yan. Lahat tayo apektado. Kaya kung ayaw ninyong mangyari yan, ito yung unang step para ma-achieve natin lahat nitong mga pangako na to. Pastor Apollo Quiboloy is just one person. Hindi niya kayang mag-isa na i-implement yung 70 na batas niya, nakakulong pa siya niyan. 70 yung nagawa niya. What more kung malaya yan? Diba? So hindi niya kayang mag-isa na maisa katuparan lahat yan. Kailangan niya yung 8 na mga co-members niya dyan sa PDP laban. Kaya iboto po natin yan straight. At panghuli sa lahat, kung hindi kayo makaboto dito, please, kausapin ninyo yung mga kamag-anak ninyo sa Pilipinas para sa Diyos at Bayan. Number 53, Pastor Apollo Quiboloy. Yes! Thank you very much. Pastor Apollo sa Senado! 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 Anong numero ang iboboto natin ngayong halalan? Anong numero? 53! Itaas! 53! 53! 53! Sino? 53! Sino ang iboboto natin? Pastor Apollo sa Senado! Pastor Apollo sa Senado! Pastor Apollo sa Senado! Sa ngalan po ni Pastor Apollo C. Quiboloy, hindi man natin physically makakasama si Pastor, ipinapaabot ko po o ipinapaabot po na aming pinakamamahal na Pastor ang kanyang pasasalamat sa mainit po na pagtanggap po ng mga Pilipino dito sa Malaysia. Maraming salamat po. Marami po kasi ang lumapit sa amin. Paano po ba ang bumoto? Kasi nga online voting tayo, diba? At kayo, mga overseas Filipino workers, kayo ang kauna-unahang mga Pilipino ang gagamit ng internet para makaboto. Alam niyo na ba kung anong gagawin? Hindi pa. Kaya kami po sa SMNI,
katuwang po ang Commission on Elections, naghanda po kami ng isang audiovisual presentation para mas maintindihan po natin paano po ang bumoto ngayong halalan. At the same time, alam ko marami po sa inyo ang may katanungan kay Boss Dada. Mga katanungan na nais nyo ipaabot kay Pastor Apollo Kibuloy. So pagkatapos po ng video na ito, ihanda po ninyo inyong mga tanong dahil magkakaroon po tayo ng open forum at sasagutin po ni Boss Dada ang inyong mga katanungan na nais nyo po ipaabot kay Pastor Apollo Kibuloy. Tunghayan po natin ang video na po. Mga kapartner natin sa abroad, good news! Ngayong 2025 national elections, pwede nang bumoto online. Overseas Voting and Accounting System o OVCS sa loob ng itinakdang panahon. Magsisimula na ito sa number at passport. Pangalawa, tiyakin na ang bansang iyong kinaroroonan ay kasali sa online voting. Narito ang mga bansang kasama. Ating mahal. Ayan po mga kababayan. Alam niyo na po ba ang gagawin? Sa nalalapit na halalan, huwag niyo kalimutan yung registration kasi magiging walang saysay ang pagpunta ninyo sa mga pagboto ninyo kung hindi kayo nakarehistro. Naiintindihan po natin yan? So para mas maintindihan ninyo, nakapost po ito sa SMNI. Pwede niyo pong i-download tong video na ito. Pwede niyo po ipakalat sa lahat ng mga GC sa mga Filipino communities dito sa Malaysia and even other parts of the country kasi education is power, knowledge is power mga kababayan. So, para walang botong masayang. Okay ba? Sino po ang may katanungan kay Boss Dada? Sino po ang nais magtanong para kay Pastor Apollo Kibuloy? Ang spokesperson po ni Pastor si Boss Dada po yung magtatanong. Pwede po kayong pumunta dito sa gitna. Nakita niyo po yung lady na naka-violet. May hawak po siyang microphone. Tayo po kayo dito sa gitna. And I call again, Boss Dada, para sagutin po ang inyong mga katanungan, your questions for Pastor Apollo Kibuloy. Hello, good afternoon sa lahat dito. Gusto ko lang magtanong tungkol sa kay Pastor Apollo Kibuloy. Kailan ba namin makikita si Pastor Apollo Kibuloy at pumunta dito? Yun lang po. Dasal lang tayo. Kasi may nalaman kami na makakalabas daw si Pastor Apollo Kibuloy. Alam nyo, to begin with, hindi naman talaga dapat siya nakakulong eh. Ito nga. Pero dahil nga oppressive itong gobyerno natin, hanggang ngayon nakakulong pa siya. Alam ba ninyo na sa dinami-dami ng mga nagsasalita against him, isa lang yung nagdemanda sa kanya. So, kung kailan, depende po yan. Inaasahan namin yan, sir. Siguro, ito